Ito na ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Inflation rate ng bansa sumipa noong July. Ito na ang pinakamabilis ngayong taon. Baptismal certificates ng mga kapatid ni suspended Mayor Guo natuklasan sa Senado na peke rin. Operasyon ng LRT-1 bahagyang nagkaaberya dahil sa technical fault. Sa MBC TV correspondents, putol na katawan ng tao natagpuan sa dalampasigan ng Burgos, Pangasinan. Sa MBC TV Sports, EJ Obiena nagtapos sa ika-4 na pwesto sa Olympics. At sa Showbiz Spotted, Gerald Santos isiniwalat ang naranasang pang-aabuso noong nagsisimula pa lamang sa industriya. Pinoy singer and actor nakisimpatya kay Sandro Mulak. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita, pinakamabilis ngayong taon ang inflation rate ng bansa matapos itong sumipa noong buwan ng Hulyo sa 4.4%. Ang paliwanag dito ng Philippine Statistics Authority, ihahatid ni Nicole Lopez Puwayan. Bumilis ang inflation rate noong Hulyo sa 4.4%. Ayon sa Philippine Statistics Authority, malaki ang ambag sa mabilis na inflation noong nakaraang buwan, ang tumaas na presyo ng utilities, pagkain at transportasyon. Partikular na tinukoy dito ng PSA ang mabilis na pagtaas ng presyo ng housing, tubig, kuryente at mga produktong petrolyo noong nakaraang buwan. Ang nasabing datos ng inflation ay pasok din sa target range ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa pagitan ng 4 hanggang 4.8% na tansya. Pero lagpas na ang 4.4% na inflation rate noong Hulyo sa target range ng gobyerno sa pagitan lamang ng 2 to 4%. Ito si Nicole Lopez Puyawan para sa MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kaugnay ng pagsipa ng inflation rate ng Pilipinas, tiniyak naman ng National Economic and Development Authority o NEDA na tututukan nito ang food security sa harap ng paparating na banta ng La Nina at mataas na inflation. At isa nga sa pangunahing solusyon, ibinida nito ang Rice for All program ng Department of Agriculture o DA. Pakinggan natin ang ulat ni Edniel Parosa. Tiniyak ng National Economic and Development Authority o NEDA na nakatutok ito sa pinangangambahang epekto ng La Nina phenomenon sa pagkain ng bansa. Ito ay sa gitna ng nakataas ng La Nina Watch o mataas na posibilidad ng matinding panahon ng tag-ulan na nakaumang sa mga sunod na buwan. Ginawa ng NEDA ang pahayag matapos i-report ng Philippine Statistics Authority ang pagsirit ng inflation rate sa 4.4% itong Hulyo mula sa 3.7% noong June. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, puspusan ng paghahanda ng gobyerno sa onset ng La Nina ngayong Agosto. Patunay umano rito ang inilunsad na Rice for All program ng Department of Agriculture na layong magbenta ng may kamurahang bigas para sa publiko. Kahit naman bumaba ng bahagya ang rice inflation sa higit 20%, ito pa rin ang nagtulak sa presyo ng pagkain dahilan para tumaas ang headline inflation rate bukod pa sa nagmahal ding transportation cost, presyo ng langis at sigil sa utilities. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, tuloy ang pagbawi ng halaga ng piso laban sa dolyar kasunod ng umiiral na employment issues sa Amerika na sinabayan ng record high performance ng Japanese currency. Magbabalita si Arnold Herrera. Lumakas ang Philippine Peso laban sa US dollar sa loob ng 4 na magkakasunod na araw nitong Lunes, bunsod ng samut-saring economic issues sa Amerika at paglakas ng Japanese yen.
Sa tala ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, pumalo ang piso sa 57 pesos and 9 centavos, 18 centavos na mas malakas kung ikukumpara sa 58 pesos and 08 centavos na palitan kontra dolyar sa pagsasara ng trading day noong Biyernes. Malapit ito sa maituturing na best performance ng piso laban sa dolyar nang magsara ito sa 57 pesos and 62 centavos noong May 17 ng kasalukuyang taon. Paliwanag ni Rizal Commercial Banking Corporation Chief Economist Michael Ricafort, bahagyang humina ang dolyar laban sa mga pangunahing currency sa mundo kasabay ng pag-arangkada ng nasa 114,000 na non-farm jobs nitong Hulyo, isa sa record low outputs ng Amerika mula nang mangyari ang COVID-19 pandemic. Sinabayan din ito ng pinakamagandang performance ng Japanese yen sa loob ng 7 buwan, dahilan para lumakas ang iba pang currency sa Timog Silangang Asya, kabilang na ang Philippine Peso. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naniniwala naman ang isang kongresista na dapat pagtibayin ang bill para gawing tax-free ang lahat ng donasyon na para sa mga national athletes na ipinapadala sa mga kompetisyon overseas. Ayon sa mambabatas, kailangan ng sapat na oras at pondo para mahubog ang isang atleta bilang isang kampiyon. Pakinggan natin ang ulat ni Milky Rigunan. Bubuhayin sa Kamara ang bill para bigyan ng tax exemption ang donasyon sa mga national athlete na sumasabak sa mga international sports competition. Ito ay ang House Bill 421 na akda ni Albay Representative Joey Salceda, chairman ng House Committee on Ways and Means, kasabay ang pagkapanalo ng 2 gold medals sa 2024 Paris Olympics ng gymnast na si Carlos Yulo. Ayon kay Salceda, ang bill ay unang tinawag na Heidelin Diaz Law na isinumite noon pang 18 Congress bilang pagkilala kay Diaz ng manalo ng gold medal sa 2020 Tokyo Olympics. Ang bill ay naipasa sa Kamara pero hindi naman umusad sa Senado. Sa bill exempted, hindi lamang ang premyo kundi maging ang maibinibigay ng mga kumpanya matapos manalo ang atleta. Exempted din ang mga donasyong matatanggap sa training 1 taon bago ang actual competition. Paliwanag ni Salceda, mahalaga na exempted sa buwis ang mga donasyon habang nagtitraining ang atleta dahil mahaba at matagal ang inilalaan nila sa training, kaya akma ang kasabihan na champions are not made overnight. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, tila palalim ng palalim ang naaabot ng investigasyon ng Senado tungkol kay suspended Banbantarlac Mayor Alice Guo. Ito'y matapos nilang matuklasan na ang baptismal certificates ng mga kapatid ng alkalde, peke rin pala. Narito ang report ni Raymond Dadpaas. Hindi lang si suspended Banbantarlac Mayor Alice Guo ang peke ang mga birth at registration records kundi pati na ang kanyang mga kapatid. Ito ang pinatunayan ni Senador Sherwin Gatchalian sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa paggamit ng mga peking birth certificate. Ayon kay Gatchalian, nagsumiti ng baptismal certificate sa local civil registry ng Caloocan ang 2 kapatid ni Mayor Guo na sina Seaman at Wesley Guo. Ito ay mula sa San Roque Parish Church sa Caloocan. Ginamit ito bilang attachment para sa kanilang late registration din. Pinuntahan ang tawa ng senador ang parokya at walang nakitang record sa parokya. Nagpadala din ng liham ang parochial vicar ng Caloocan ay si Father Leo Pipito at kinumpirmang wala silang nakitang baptismal record ni na Seaman at Wesley Guo. Paniwala ni Gatchalian, peke ang sinumiting baptismal certificate ng magkapatid, kaya peke din ang kanilang late birth registration. Sa nasabing hearing, kinumpirma din ng Philippine Statistics Authority o PSA na may mga kaduda-dudang mga late birth registration sa mga probinsya, kasama na sa Davao Region. We found out na itong 2 taong to, si Seaman Lialgo and Wesley Lialgo, meron silang baptismal certificate coming from a church in Caloocan called Parokya ng San Roque. Ayan, i-flash na lang namin. And then we went to that parish to ask for details, and surprisingly, they certified, nag-issue sila ng negative certification, no, na walang ganun na baptismal record, no, in their parish. So, in other words,
itong baptismal certificate na binigay sa Caloocan is spurious, fake, no? Finake nila yon. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadbas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Olympics update naman po tayo. Muntik nang masungkit ng Filipino pole vaulter na si EJ Obiena ang ikatlo sanang medalya ng Pilipinas sa 2024 Paris Olympics. Bigo itong makasecure ng podium finish matapos hindi maklear ang 5.95 meters sa finals ng men's pole vault. Makibalita tayo kay Millie Borja. Bagamat malapit na sanang makasungkit ng medalya, naging mailap pa rin ang podium finish para sa Pinoy pole vaulter na si EJ Obiena sa men's pole vault finals ng 2024 Paris Olympics. Nagtapos si Obiena sa ika-4 na pwesto matapos nitong mabigong maklear ang 5.95 meters sa 3 attempts. Naging maganda ang simula ni Obiena matapos ang perfect attempt sa 5.50 meters at 5.70 meters. Nabigo ito sa unang attempt sa 5.80 meters at piniling skip ang sunod nitong try. Lumakas pa ang laban ni Obiena nang maklear nito ang parehong nagtataas ang 5.85 meters at 5.90 meters. Ngunit tuluyan ang nabigo sa pagtalon sa sumunod na height. Sa kabila nito, makasaysayan pa rin ang naging run ng world number 2 na si Obiena dahil ito na ang kanyang pinakamataas na Olympic finish. Mas mataas kumpara sa 11th place nito noong 2020 Tokyo Olympics. Samantala, nasungkit ng world number 1 na si Armand Duplantis ang gold medal at nakapagtala rin ng bagong world record matapos maklear ang 6.25 meters kung saan ito naungusan ang record ng Brazilian na si Thiago Braz na 6.3 meters. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito mga balitang dapat ninyong abangan. 2 ginang na pinagtatalik ang kanilang anak online na arestado ng NBI sa Caloocan City. Posibleng pagkakasangkot sa oil smuggling ng 3 barko na responsable sa oil spill sa Bataan, iimbestigahan ng Philippine Coast Guard. Para sa MBC TV Sports, Pinay hurdler Lauren Hoffman bigong ipagpatuloy ang kanyang kampanya sa Olympics. At sa Showbiz Spotted, Gerald Santos isiniwalat ang naranasang pang-aabuso noong nagsisimula sa industriya. Nakisimpatya kay Sandro Mulak. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Bahagyang nagkaaberya ang operasyon ng Light Rail Transit 1 o LRT1 mula Baclaran hanggang Monumento Stations dahil sa isang technical fault kaninang bandang alas 5 ng umaga. Ang mga detalye alamin sa report ni Kyle Bulyas. Nilimitahan ang operasyon ng Light Rail Transit Line 1 matapos magkaroon ng technical fault sa bahagi ng Balintawak Station kanina bago mag-alas 5 ng umaga. Ayon sa pamunuan ng Light Rail Manila Corporation, nilimitahan ang operasyon ng linya mula Baclaran hanggang Monumento Station at vice versa. Pero agad namang naaksyonan ng mga tauhan ng LRMC ang nangyaring aberya sa bahagi ng Balintawak. Kaya naman pasado alas 6:18 ng umaga, ibinalik na sa normal ang operasyon ng LRT Line 1 kung saan tumatakbo na ito mula Baclaran Station hanggang Fernando Poe Jr. Station at vice versa. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, iniimbestigahan na ng Philippine Coast Guard o PCG ang 3 barko na responsable sa magkakahiwalay na insidente ng oil spill sa Bataan. Ayon pa sa PCG, sinisilip din nila ang anggulo ng oil smuggling bilang isa sa mga posibleng sanhi ng mga pagtagas. Ang balitang yan, silipin sa pagtutok ni Boy Gonzales. Iniimbestigahan na ng Philippine Coast Guard ang 3 barko na responsable sa Bataan oil spill sa lugar. Bukod sa paglubog ng 2 at pagkakasadsad ng isa, nais din malaman ng PCG kung sangkot sila sa oil smuggling o yung tinatawag na paihi sa ibang barko habang nasa dagat.
Ayon kay PCG National Capital Region Central Luzon, spokesperson na Lieutenant Commander Michael John Encina, inaalam na ng kanilang investigating team ang totoong dahilan kung bakit nasa karagatan ng Bataan ang lumubog na MT Terranova, MTKR Jason Bradley at ang sumadsad na MB Mirola. Nabatid na ginagawang paihi ang langis mula sa malaking barko ay ililipat sa mas maliit na sasakyang pandagat sa karagatan upang maiwasan ang pagbabayad ng buwis. Sinabi pa ni Encina na patuloy silang nakikipag-ugnayan sa ibang ahensya para tulungan sila at kapag may resulta na ay kanilang ilalabas upang maging transparent kung ano talaga ang naging dahilan ng insidente. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Inaprubahan naman ng Department of Budget and Management o DBM ang hiling na karagdagang 5 billion pesos na pondo para sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps, kung saan tinatayang may kinabang ang aabot sa 700,000 na pamilya. Narito ang balita ni Let Narciso. Inaprubahan ng Department of Budget and Management ang pagpapalabas ng karagdagang pondo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ayon kay DBM Secretary Amina Pangandaman, 5 bilyong piso ang dagdag na pondo na makatutulong para maibsan ang epekto ng inflation sa may hirap na pamilya. Tiniyak rin ni Pangandaman ang mabilis na proseso para agad itong mapakinabangan ng mga benepisyaryo. Sabi ng DBM, kukunin ang pondo sa 2023 Continuing Appropriations. Kabilang sa makikinabang dito ang higit 700,000 pamilya at iyong 4Ps beneficiaries na dating natanggal sa listahan pero nabalik dahil sa inflation. Binigyang diin ni Pangandaman ang kahalagahan ng alokasyon para maipagpatuloy ng DSWD ang pagbibigay ng kinakailangang tulong sa most vulnerable na mga mamamayan. Para sa MBC TV Network News, ito si Let Narciso, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagpaalala naman ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa publiko na mag-ingat laban sa naglipa ng fake news kaugnay ng di umano'y 10,000 pesos na ayuda para sa mga sinalanta ng bagyo. Ang kumpletong abiso ng DSWD, alamin sa report ni Val Gonzales. Nagbabala ngayon ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa publiko hinggil sa kumakalat na text messages at post sa social media na nagsasabing makakatanggap ng ayuda ang lahat ng tinamaan ng hagupit ng nagdaang bagyo. Sa abisong inilabas ng DSWD, huwag maniniwala sa ganitong lumang modus ng pandoloko dahil ito ay isang fake news. Sabi ng ahensya, sa ilalim ng Republic Act 10121 o ang Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010, ang mga LGUs ang maring mag-request ng augmentation o karagdagang tulong mula sa DSWD para sa kanilang mga nasasakupan. Maaari din nilang mag-avail sa ahensya ng iba't ibang mga programa gaya ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS para matulungan ang mga individual o pamilyang nakararanas ng krisis. Muling paalala ng DSWD, mag-ingat sa mga post na nagbibigay ng mga link at nagsasabing mag-register para makahingi ng tulong dahil kailanman ay hindi nang hihingi ng personal na impormasyon online ng ahensya sapagkat ito ay labag sa mga nakasaad sa Data Privacy Act. Para sa MBC TV Network News, ako naman Val Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas, southwest monsoon o habagat pa rin ang tanging weather system na nakakaapekto sa ating kapuluan. Tinatayang magdadala ito ng maulap na kalangitan at mataas na tsansa ng ulan sa Southern Luzon at Calakhang, Visayas. Partikular ang mga lugar ng Zambales, Bataan, Metro Manila, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Sa nalalabing bahagi ng Pilipinas, asahan ng mainit na tanghali na may tsansa lamang ng isolated thunderstorms mamayang hapon o gabi. Samantala, wala pa ring direktang epekto sa anumang bahagi ng bansa ang binabantayang low pressure area na huling namataan kaninang umaga sa layong 835 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon at halos nasa border na ng Philippine Area of Responsibility.
Batay naman sa datos ng Pag-asa, tinatayang makakaranas ng fair weather condition ang halos buong kapuluan sa mga susunod na araw, liban na lang sa mga biglaan at panandaliang buhos ng ulan, dulot pa rin ng habagat. Kaya naman as always, magbaon po ng payong bilang pananggalang sa pabago-bago nating panahon. At yan ang latest sa lagay na ating panahon ngayong Martes. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Matapos pumutok ang balita tungkol sa reklamong inihain ni Sandro Mulak laban sa dalawang independent contractors ng isang TV network, may isinawalat din ang singer na si Gerald Santos. Ang mga awit ikinwento sa pamamagitan ng isang YouTube video ang naranasan din umanong pang-aabuso. Ang iba pang detalye tutukan sa Showbiz Report na ito. Tuluyan ang isiniwalat ng singer na si Gerald Santos ang naranasan umanong pang-aabuso noong nagsisimula pa lamang sa industriya. Kasunod ito ng inihain na reklamo ng anak ni dating child star Nino Mulak na si Sandro laban sa dalawang independent contractors ng GMA Network. Bilang isa rin sa mga nabiktima noon na ako rin ay baguhang artist, ay sobrang nakikisimpatya at alam ko ang nararamdaman ni Mr. Sandro Mulak. Sa revelasyong ito, naisa niya ng mga awit na magbigay ng awareness sa lahat na mag-ingat po at para itong mga abusadong mga nakaupo sa kapangyarihan, yung mga mapagsamantala, matakot na rin po sila. Umaasa rin si Gerald Santos na sa kanyang paglalahad ay gumawa ng hakbang ang mga kumpanya para mabigyang proteksyon ang mga baguhang artist laban sa mga nangaabuso sa kapangyarihan. Bagamat hindi pinangalanan, ay may ibinunyag pa ito tungkol sa taong gumawa ng hindi maganda sa kanya. Ay sobrang galit na galit pa din po siya sa akin up to now. Kaya ako po ay basically parang banned po dito sa network. Una rito, sa pamamagitan ng isang post, kalakip ang pumutok na balita tungkol kay Sandro. Emosyonal nitong ibinahagi na nagbalik sa kanyang alaalang sinapit. Minsan din daw itong nalagay sa parehong sitwasyon, ngunit wala siyang boses para ilabas ang katotohanan. Napag-alaman din sa manager nitong si Romel Ramilio na 15 anyos pa lamang si Gerald nang makaranas ng pang-aabuso. Sa kabila naman ng mga pinagdaanan, labis pa rin ang pasalamat ng singer at hindi raw siya pinabayaan ng Panginoon. Sa kanya kasing pakikipagsapalaran bilang isang independent artist sa loob ng mahigit isang dekada. Pinasok nito ang pagteatro at doon niya dumating ang masabing biggest break sa kanyang karera nang maging bahagi ng Miss Saigon, UK. Narito mga balitang dapat ninyong abangan. Para sa MBC TV correspondents, putol na katawan ng tao natagpuan sa dalampasigan ng Burgos sa lalawigan ng Pangasinan. Sa Hoy, bawal yan, parusa sa mga motor rider na hindi suot ang helmet, alamin. Sa MBC TV Sports, Pinay hurdler Lauren Hoffman bigong ipagpatuloy ang kanyang kampanya sa Olympics. At sa Showbiz Spotted, Dear Alice, kauna-unahang British K-pop group sa ilalim ng SM Entertainment. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, nabawasan ang mga naitalang insidente ng text scams kasunod ng deklarasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na tuluyang ipagbawal ang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Ang mga detalye sa report ni Rose Babiera. I just wanted for people to realize something, and that's the power of the words of our president. When he delivered the SONA last July 22, I believe, from that time on, actually a little before that time until the present, kung mapapansin ninyo,
Wala nang masyadong nagte-text scam sa inyo ngayon. Yan ang pahayag ni Senator Grace po sa sesyon ng Senado kahapon kung saan binigyang diin niya ang malaking impact ng deklarasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ng Pogo Ban sa paghupa ng mga text scam na natatanggap ng publiko. Ang pagbaba ng tala na ito ayon sa senador ay bunga ng kapangyarihan ng salita ng presidente nang ihayag ang anunsyong ito wala pang 1 buwan ang nakalilipas. Dagdag pa niya, nangangahulugan lamang ito na may kinalaman ang mga text scam sa operasyon ng mga iligal na pogo sa bansa. Sabi ni Po, isa itong malaking hakbang sa tamang direksyon, lalo pat matagal na ring sinusugpo ng pamahalaan ang isyu ng text scam na hindi pa rin matigil-tigil sa kabila ng pagpasa ng SIM Registration Act na mismong ang senadora ang nag-akda at nag-sponsor. Kaya angkop lamang aniya na maglathala na ang Senado ng batas ukol sa opisyal na pagbaba ng iligal at legal na pogo. Kasama na riyan ang mga online platform na hindi na rin pahihintulutan sa bansa. Bagamat hindi agad matitigil ang operasyon ng mga ito, naniniwala si Po na ang kabawasan ng mga text scam ay hudyat na nasa tamang direksyon ang desisyong ito ng Pangulo. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pasintabi po sa mga kumakain ng tanghalian, arestado ng National Bureau of Investigation o NBI sa Caloocan City ang 2 ginang na caught in the act na pinagtatalik ang kanilang mga sariling anak online. Ang nakakakilabot na balita tinutukan ni Val Gonzalez. Nakakikilabot. Ganito isalarawan ni NBI Director Jaime Santiago ang nadiskubre nilang operasyon ng mga magkakaanak na nagbebenta ng mahahalay na larawan, video at live na pakikipagtalik ng kanilang sariling mga anak. Sa isang pulong balitaan ay iniharap sa media ni NBI Director Santiago ang magkapatid na misis na sangkot sa online exploitation. Nadiskubre ani ang insidente matapos na makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan ang Homeland Security Investigation Agency ng Amerika. Sabi ni retired Judge Santiago, in flagrante delicto o caught in the act ang mga sospek sa operasyon ng NBI Violence Against Women and Children's Division sa lungsod ng Caloocan. Ayon kay NBI BAU CD Chief Attorney Yelen Agus, kapatid sa kapwa kapatid at nanay sa anak na lalaki ay nagsisex at inilalako sa mga dayuhang parokyano. Nakakalungkot ani Director Santiago na nangyayaring ganitong insidente, kapalit lamang ang $15 kada video depende sa performance. 14 na patong-patong na mga kasong sinampa ng NBI laban sa arestadong 2 nanay. Bukod sa 2 months old na sanggol, kabilang din sa mga nasagip ang 6 na mga minors na nagkakaedad ng 14, 10, 7 at 2 taong gulang. Paalala ni Director Santiago sa publiko. Mga kababayan natin, lagi kong sinasabi sa inyo, hindi justification ang kahirapan para babuyin natin ang ating mga anak. Yun namang mga kapitbahay na nakakaalam na merong ganitong nangyayari, isuplong nyo agad sa amin at kami a-action. Kailangan yung mga kabataan ng kinabukasan ng bayan natin tapos gaganyanin natin, nasisira ang kanilang kinabukasan, pati ang ating bansa. Para sa MBC TV Network News, ako naman Val Gonzalez, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Natagpuan ang putol na katawan ng isang tao sa dalampasigan sa Pangasinan habang naikipag-areglo naman ang miyembro ng Ampatuan Clan na nakapatay sa isang estudyante sa Kidapawan City sa pamilya ng biktima. Tutukan natin ang back-to-back provincial reports ni Freddy Fajardo at Edniel Parosa. Nagulat ng ilang mangingisda sa barangay Ilyo, Burgos, Pangasinan nang makita nilang palutang-lutang na kalahating katawan ng tao sa dalampasigan bandang alas 8 ng umaga na agad nilang ipinagbigay alam sa mga otoridad. Sa investigasyon nila OIC Chief of Police Captain Ramil Castro, katawan ng lalaki ang putol na natagpuan na pinalalagay na mula ito sa ibang lugar at napadpad lamang ng alon sa kanilang area of responsibility dahil sa wala naman anyang reported na missing person sa kanila. Nagpalabas na ng plus alarm si Captain Castro hinggil sa natagpuan nilang kalahating katawan ng lalaki sa mga katabi nilang municipal police station. Sa ngayon pansamantalang nakalagak ang putol na katawan sa isang purinarya sa bayan ng Burgos.
Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nauwi sa arigluhan ng madugong vehicular accident sa Barangay Paco, Kidapawan City na kinasangkutan ng isang miyembro ng pamilya ang patuan. Kinumpirma sa DZRH News ni Police Lieutenant Jay Sarda, Deputy Chief of Police ng Kidapawan Police Station, na pinalayan na nito ang 20 anyos na driver na si Edris Ampatuan matapos lumagda sa compromise agreement ng pamilya ang nasawing biktimang si Benedict Paulo, graduating psychology student sa syudad. Ayon sa impilan, mismong ang ama ng driver na si dating mamasapan ng Maguindanao, Vice Mayor Mahir Masukat Ampatuan, ang nagtungo sa istasyon para makipagkasundo at bayaran ng 300,000 pesos ang pamilya ng namatay. Tumagal umano ng 2 araw ang arigluhan bago tuluyang nakalabas ng kustudiya ng pulisya ang nakababatang Ampatuan. Nangyaring insidente ng mabundol ng mabilis na Nissan Terra. Ang likuran ng sinusundan nitong tricycle, lulan si Paulo at 3 pang sugatang biktima. Sabi ng Kidapawan PNP, naareglo maging ang mga nagpa-ospital makaraang mabayaran ng pamilya ang patuan. Samantala ay tinanggi naman ng local police na may tangkang hit and run o tinangka ng driver na tumakas sa insidente gaya ng usap-usapan sa social media. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ipinagbabawal sa batas ang hindi pagsusuot ng helmet ng mga motor riders at angkas nito. Kaya kung lumabag ka rito, heto ang parusa na maaring ipataw sa'yo. Panoorin sa report ni Rose Babiera. Ang pagsusuot ng helmet ay isang basic safety requirement sa pagmamaneho ng motor. Hindi hinahayaan ng otoridad na magpatakbo ang sinuman kung wala itong pag-aaring helmet. Gayunpaman, marami pa rin ang nakakalusot, gaya na lamang ng throwback video na ito, kung saan huli ang isang tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na walang suot na helmet habang angkas sa isang motorsiklo. Nagalit pa ito nang sitahin ng isang motorista. Ano nga ba ang magiging parusa sa mga motorista o rider na walang suot na helmet? Nakasaad sa Republic Act 10054 o Motorcycle Helmet Act of 2009 na lahat ng motorcycle riders ay dapat may suot na standard protective motorcycle helmets habang nagmamaneho o sakay ng isang motorsiklo sa kahit anong uri ng kalsada o highway na kanilang dinadaanan. Ang sinumang driver o angkas ng isang motor na mahuhuling hindi nakasuot ng helmet ay pagmumultahin ng 1,500 pesos para sa first offense, 3,000 pesos naman para sa second offense, 5,000 pesos para sa third offense, at 10,000 pesos at pagkumpiska sa lisensya ang ipapataw sa mga susunod pang offense. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Samantala, Olympics update pa rin tayo. Natapos na rin ang Summer Games journey ng Pinay hurdler na si Lauren Hoffman matapos nitong mabigong makapasok sa top 2 ng repechage round ng women's 400-meter hurdles. Ang mga detalye tinutukan ni Millie Borja. Tinapos na rin ng Filipina hurdler na si Lauren Hoffman ang kanyang karera sa kauna-unahan nitong pagsabak sa Olympics. Yan ay kasunod ng kanyang 7th place finish sa repechage round ng women's 400 meters hurdlers kahapon. Nakapagtala ang Filipina-American athlete ng 58.28 seconds sa heat 3 bago tuluyang umexit sa Summer Games. Tanging ang top 2 lamang sa naturang round ng aabante sa semifinals na pinangunahan ng home bet na si Shana Grebo with 54.91 seconds at Anna Rizikova ng Ukraine with 54.95. Sa pangkalahatan, tinapos ni Hoffman ang repechage round sa ika-20 pwesto. Mamayang hapon, makikita naman na aksyon mula sa isa pang Pinoy track athlete na si John Cabang Tolentino para naman sa repechage ng men's 110-meter hurdlers. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Full force na talaga ang hashtag globalization ng K-pop culture. Sa pagkakataon kasing ito, isa namang 5-member British K-pop boy group ang ipinakilala. Sila na ba ang susunod sa yapak ng One Direction? Kung sino-sino ang miyembro ng Dear Alice, kilalanin sa Showbiz Report na ito.
Ipinakilala na ang kauna-unahang British K-pop boy group na Dear Alice sa ilalim ng K-pop powerhouse SM Entertainment. Ang Dear Alice binubuo ng 5 British nationals na sina Dexter, James, Blaze, Oliver at Reese na nasa edad 19 to 23. Ang grupong ito ay nabuo sa pamamagitan ng pagsasanib puwersa ng naturang Korean agency, North American Corporation na Kakao Entertainment at British Entertainment Company na Moon and Back. Ang Dear Alice Boys nakatakdang bumida sa upcoming reality show ng BBC na Made in Korea, The K-Pop Experience, kung saan masisilayan ang kanilang 100-day K-pop training journey. Ilan sa mga bigating grupo sa ilalim ng SM Entertainment ay Super Junior, EXO, Girls' Generation, SHINee at NCT 127. Para sa MBC TV Network News, ito po ang News Showbiz Angel Angelica Cosme, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan naman nakalap naming balita ngayong Martes. Sa ngalan po ng aking partner na si Yuel Reyes, ako po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Miyerkules, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.